lumpo na po si Kwan. Si Romualdez, lumpo na. Tama po yung inyong narinig. Lumpo na si Romualdez. Ayan po at may na po ngayon, mayroong mapapabilang na sa PWD. Itong si Romualdez ay sinabi ko naman po sa inyo, lumpo na. As in, lumpo na. Ayan po at seryoso na po tayo dahil tinuluyan na po ni Bangag na pinsan niya na lumpuhin ng tuluyan itong si Romualdez at ang katunayan po nito ay nandito po sa aking cellphone at yun po ang ipapanood ko sa inyo na talagang hindi ko alam kung drama pa rin ba ito o talagang totohanan ng nilumpo na ni BBM itong kanyang pinsan, ha? Pakinggan po natin. Okay? Ito na po. Frozen na ang nasa mahigit 80 assets na nakapangalan at konektado kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, 25 bank accounts at 10 insurance policies ang nakapangalan sa dating speaker. 27 bank accounts, 10 insurance policies at isang investment account naman ang nakapangalan sa business associate at frat brother nito na si Jose Raulito Paras. 2 bank account, 7 property account at isang real estate property naman ang nakapangalan sa Golden Pheasant Holding Corporation, ang kumpanyang itinuturo ng 2 anonymous Senate witnesses na lumabas sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ka-joint account ni Romualdez sa ilang bank accounts nito ang asawa na si Congresswoman Yeda Romualdez at 2 anak na sina Frozen na ang nasa mahigit 80 assets. Imagine nyo ha, napakaraming asset nitong si Romualdez. Kaya naman pala biglang namayat ang gago. Biglang namayat ang gago. Di ba? Kita nyo naman. Ewan ko kung drama pa rin ito. Hindi ko talaga alam kung ito ba ay drama pa rin ang mga bangag, ano? So ano pa man yan, ang mahalaga po dyan ngayon ay na-press na po yung lahat ng asset nitong si Romualdez. Kaya ang suma total, PWD na po siya. Lumpo na, hindi na po siya makagalaw. Kung makagalaw man niya ngayon, ay kain na lang ng ukaw. Alam niyo po ba yung ukaw? Kasi sa halip po na lugaw, ukaw na lang yung tawag niya kasi nangihina na. Kain ako. Ukaw. Di ba? Talagang ako na. Tinuluyan na talaga. Magpapatayan ito. Ito ang naantay ko dito. Magkakabarilan eh. Kain ako, ukaw. Ayan. See? Hindi lamang po yan. Kadami pa po yan eh. Yan pa lang yung pinapakita ng sinasabi ng AMLA or AMLAC. Pero napakarami pa po yan na nakakatagong asset yan. Baka hindi nyo alam. Ang sinasabi, wala raw siyang eroplano, pero meron po. Nakakan po yan, nakatago po yan dyan sa kumpanya ni Lucio Tan. Diyan sa Philippine Airlines kasi si Lucio Tan ang bumili para kay Romualdez. Ayan. Kaya nakakan po yan.
Under kon po yan, under kay Lucio Tan. Nakatago pero sa kanya po yan. Di ba? So sana nga po talagang yun naman po talaga ang ipinagdarasal ko rito, talagang unti-unti na pong nakakarma itong mga animal na mga politiko, mga magnanakaw na ito. At ayun, at sana nga hindi drama ito kasi talagang mahirap na magtiwala. Lalo na rito sa bangag na ito, mahirap na magtiwala. Dahil kung natatandaan niyo po yan, ang sinasabi niyan dati, ayaw niyang papasukin ditong ICC. Yung pala, lihim pala nilang nakikipag-negotiate sa ICC. At di umano, nagbayad pa raw ng $2 million. Imagine mo. Imagine mo, magkano ba yung $2 million? Bay, putang ina. Ha? Grabe yun, ha? $2 million times 60 ngayon ang dollar. Putang ina naman. 120 million pesos ang ibinayad sa ICC. Imagine mo, ganito kalaking pera ang winawaldas itong mga putang inang to. Tapos ito, napakarami nating mga kababayan ang talaga namang hirap na hirap sa buhay dahil din sa mga pagnanakaw nitong mga animal na ito. At ito pa, mayroon pa rin pong kinarma rito na nagmukha ng mga alien itong dalawang congressman at yung si Princess daw, kuno Princess na pangit, na naghamon ng debate dito kay BP Sara, kasama po rito. Ha? Talagang kung ito mga ito. Tingnan mo naman itong si Congressman Sindanya. Tingnan mo, ha? O yan, o. Oh. Ay putang ina mga kanto. Ito po yan, Juan, ha? Ito yung naggamon. Princess daw ang pangalan niyang gagang yan, parang aswang. Ito si Sindanya. Tingnan mo yung ngiwi niya. Parang ko na. Ito naman si Redon. Parang kuiba yung ilong. Ayan, mga kinarma eh. Oh. Tingnan mo, ha? Parang kuwan. Yang ilong ni Redon, oh, parang kuiba. Ayan, oh. Ito. Ayan, oh. Oh, tapos yung itong ngiwi nito si Sindan. Tapos yung parang aswang. Princess niya na naghamon kay Sara Duterte ng ano to, debate. Talagang nakukuha na instant karma, mga putang ina. Wala naman talaga mga ganda-ganda mukha dyan sa kwan. Sa Kongreso. Naku, parang mga kwan yan. Di mo maintindihan kung mukha pa bang tao yan o mukhang kwan na. Sari-saring mga klase ng animal na nandyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ha, mga congressman, kung gusto nyong gumwapo, kung gusto nyong gumanda, paulit-ulit ko sinasabi rito, mag-subscribe kayo rito sa Birana Live Studio TV. Tiyak, mababago yung mga pagmumukha ninyo. Lalo na ikaw, Sindanya, yung ngiwi mo na yan, ha? Sa halip na hanggang dito yung niwi mo, pag nag-subscribe ka rito sa channel ko, maaaring magmula dito yung bibig mo hanggang doon sa batok mo yung bibig. Oh, di ba? Ikaw rin doon na yung ilong mo na parang kuiba, pwedeng pagtaguan ng kwan ng mga elepante. Aba, ay ewan ko. Talaga mga mukha ninyo parang kwan. Ganyan yung mga isinumpa. Kasi sinumpa kayo eh. Sa totoo lang. Kaya walang kanyan. Walang makakagamot sa sumpa na yan kundi ang mag-subscribe kayo sa Birana Live Studio TV para matanggal yung sumpa. O, kayo lahat yan. Ang papangit ninyo. Paulit-ulit ko sinasabi, subscribe lang ang kailangan, gaganda, gugwapo kayo.
Tingnan niyo itong mga subscriber ko. Wala kayong makitang pangit sa mga subscriber ko. Lahat yan ang gaganda, ang gagwapo. Siyempre, yung sinusubscribe nila, Nata kaya, mayroon pa yata dito. Nako, ito na ang malaking gulo ito. Napakalaking gulo dahil itong si Bangag at saka itong si Palingkira na Castro nagtanan. Ito. Sabihin nyo na, sumusubra ka na birana, kahit na wala kang may papakitang ebidensya na sumusubra ka na. Mayroon po tayong ebidensya, nagtanan na po. Itong si Bangag at saka itong si Palingkira. Iniwan na si Butod. Ay, pakinggan nyo minensyon pa rito si Butod, ni Palingkira, yan. Mahal, saan tayo magtanan? Yan. Saan? Mahal, kasama ka lang. Ang sweet na mahal ko. Yan. Mahal, Nako. natin baka maabutan tayo ng asawa mong buto. Ay! Imaginin mo, bilisan na raw baka maabutan pa sila ng asawa niyang butod. Yan ako. Madam Lisa, tingnan mo itong tagapagsalita mo na isang si Palingkira. Tinawag kang butod, madam. Tanggalin mo na yan. Madinin mo. Nagtanan hanggang mga gago. Kaya yun po sinasabi ko sa inyo, wala namang ginawa dyan, kundi ang magtsuktsakan. Yung tusok-tusukan. Yung sanay mag-barbecuehan yung mga nandyan Kaya tuloy, nagkalat na yung may mga sakit na AIDA. Dahil dyan sa mga yan, tingnan nyo, imagine mo si Palingkira, mahigpit ang kapit kay Bangag. Talagang sinabi pa, bilis-bilisan natin na mahal. Kasi baka maabutan tayo ng asawa mong butod. Hindi kami sabi niya na, si Palingkira. Ulitin natin, si Palingkira may sabi. Yan Baka kasabihin nyo, ako may sabi. Yun Mga hayop kayo, mga taxi! Naabutan pala ni butod, Yun. Nirisi kay Palingkira ay. Malantik kang babae ka. Mahal, saan tayo magtanan? Kahit saan, mahal, kasama ka lang. Ang sweet na mahal ko. Mahal, dalian natin baka maabutan tayo ng asawa mong buto. Butod! Ayan. Nako, yari ka ngayon kay Madam Lisa. Susumbong kitang gaga ka. Anyway, yun na po yung sinasabi ko na lumpo na po itong si Romualdez. Hindi na po makagulapay dahil nakapress na po yung kanyang lahat ng mga asset niya. Kaya pagka humihingi ng lugaw yan, sa halip na pahingi ng lugaw, ukaw, nasamid tuloy ako. Tanginan to. Yan. Kita nyo yung pagkadami-dami ng asset niya, asset itong yawa na to. Ngayon na-press na. Pero palagay ko yata ito, totohanan na yata ito na talagang tuluyan na yata lumpuhin ni Marcos yan. Unang-una, talaga naman dapat. Kung ikaw, Marcos, Bongbong, kung ikaw ay may pagmamahal pa doon sa tatay-tatayan mo, na tinaraidor ng tatay ni Martin, tapos ngayon gusto ko na naman taraidor nito Martin, abay, huwag mo na payagan. Kunin mo na yan, lumpuhin mo na ng tuluyan yan. Yung gagapang na lang. Di ba? Okay. Hanggang doon naman po muna dahil mayroon lang po akong i-discuss sandali para po dito sa ating mga kabataan naman.
na kahapon nga po ay na-discuss ko yung mag-aral kayong mabuti ng mga bata para kasi unang-una yan po yung edukasyon po ang kanin nyo ang pag-asa ninyo na para maangat kayo sa kahirapan o di kaya edukasyon ang magbibigay sa inyo ang tutupad sa lahat ng mga pangarap ninyo. Kaya mag-aaral kayong mga mabuti, kayong mga kabataan dahil wag niyong aaksayahin yung pinaghirapan ng magulang ninyo. Tingnan niyo yung mga magulang ninyo nandoon sa ibang bansa. Hindi nyo alam na minamaltrato ng mga lalo dyan sa bansang Arabo na yan, Arabia. Ay napakalulupit yung mga amo dyan. At habang inuutosan nila yung mga magulang ninyo, o yung nanay ninyo o sino man, habang inuutosan ng mga Arabo yung mga nanay nyo na maghugas, maglinis ng CR, dinudot-dot pa ang ulo. Bilisan mo, bilis. Pastor, pastor, pastor. Ganyan pa. So, hindi ninyo alam yun. Kaya kayong mga kabataan na nandito na pinapag-aral ng magulang, ikuha ninyo. Ibuhos ninyo yung oras ninyo sa inyong pag-aaral dahil yung magulang ninyo na nagpo-provide ng pera para makapag-aral kayo ay talaga namang hindi matatawaran yung kanilang sakripisyo sa ibang bansa. Kaya bilang konsuelo doon sa mga magulang nyo, pakita nyo, lalo na kung may mga honor kayo. Naku, napaka-sarap sa feeling ng mga magulang. Yung mga anak nila may honor student. Yun ang gawin ninyo. Kaya ko po na-discuss na naman ito dahil nga marami po talaga. Matagal ko na pong gustong i-discuss ito pero nakakalimutan ko lang po. Napakarami po dyan na mga kabataan nandoon sa may mga kung saan dyan na mga beer house, babae man o lalaki nandoon. Nakakapangilabot lang talaga dahil makita mo yung mga estudyante nandoon sa mga computer shop na hindi naman related doon sa kanilang pinag-aaralan yung kanilang pag-aaksaya ng oras doon sa computer shop na yan. Nandoon, wala pang angkwan, wala pang ang bukol yung dibdib. May ka-holding hands na. Makikita mo pa sa simenteryo. Di ba mayroong nag-viral po yan noong 2 years ago. Sa simenteryo pa talaga sila dumadayo para doon magtirahan. Di na kayo kakonsensya. Wag na yun Yun na lang mga patay doon, igalang yun lang yung mga patay doon at doon pa talaga kayo dadayo ng kalibugan nyo. Di ba? Wag ganon. At sana hindi naman nasasayang yung pagod ng inyong mga magulang. Dahil ang alam nila, kaya sila nagpapakahirap para yan sa kinabukasan ninyo. Kung mayroon man kayong dapat na tanawing hero sa pagkakataong ito, yung mga magulang ninyo. Magulang ninyo ang pangunahin yung mahalin. At huwag kayong yung tipong kung wala lang silang naibigay na tulong sa inyo, sasabihin nyo na walang ambag, kaya wala kayong karapatan na magbigay, wala kayong obligasyon na magbigay sa kanila. Napakasama. Ay naka. Mayroon man pong naibigay o wala, ang inyong magulang nyo pa rin po yan. At alamin nyo rin po yung sitwasyon ng inyong magulang. Di po ba? Kagaya na lang nung isang scholar ko. Alam naman niya kung gaano kahirap yung buhay nila. At swinerte ka dahil
ipinakiusap ka ng magulang mo sa akin, kaya napasama ka doon sa mga scholar ko. At pagkatapos mong nandyan na sa magandang kalagayan ka na, humingi lang yung magulang mo ng panggawa lang ng pansit at pagsalusaluhan doon sa kanilang anibersaryo, tinabla mo pa. At sinabi mo pang hindi mo obligasyon na magbigay sa kanila dahil wala naman silang ambag sa iyo. So, ay paano ngayon kung sasabihin ko rin sa iyo na kung wala ako, wala ka dyan. Pero huwag na natin pag-usapan yun dahil hindi ko ugali ang manumbat. Ang sinasabi ko lang, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Ganun lang po yun. Dahil oras na kapag kasasama ng loob ng inyong magulang at tumulo ang luha ng inyong mga magulang sa sama ng loob, doon na magsisimula yung sapin-sapin na kamalasan ang darating sa inyo. Tandaan ninyo yan. Meron naman dyan, sabihin na natin na mayroon din talagang balasobas din na magulang. Pero yun dapat ang tinatabla ninyo. Halimbawa na lang natin yung magulang, halimbawa, may kakayanan na magpa-aral sa iyo. Tapos, hindi ka pinag-aral at talagang nagsumikap ka, nag-aral kung saan-saan ka pumunta at nagtrabaho ka, nag-working student ka hanggang sa nakatapos ka. Samantalang itong mga magulang mo, mayroon namang pira at walang ginawa kundi uminom ng uminom at kung saan-saan nila ginagastos ang pira nila at ikaw nag-working student ka para lang makatapos, yun ang worth it na bastusin yung mga ganong klaseng magulang. Pero dito sa magulang mo, Evelyn, pangalawang mention ko na ang pangalan mo. Diyan sa magulang mo, yun ang sinasabi ko, hindi mo alam. Ilang bisis nagpabalik-balik sa akin yan, umiiyak yung magulang mo para pakiusapan ako na isali ka sa mga scholar ko. Yun. Tapos sasabihin mo, walang ambag yung magulang mo. Yun ang hindi mo alam. Sana ay hindi tumalab sa iyo yung sama ng loob sa iyo ng magulang mo. Dahil nung nandito sa akin, walang tigil sa kaiiyak yung pareho mong magulang, nanay mo at tatay mo, sa sobrang sama ng loob sa iyo. At para lang matuloy yung kanilang wedding anniversary, siyempre ay nagkukan din naman sila dito sa akin, nagtatrabaho rin naman sila at paminsan-minsan at inuper pa nga nila yung sarili nila na wala silang sweldo, magwalis-walis lang dito sa paligid ng resort ko. Pero kahit na sinasabi nila na ino-offer nila sarili nila, pagdating pa rin ng Sabado, kasama pa rin sila sa payroll dito sa mga ibang tao ko. Yan. Pero ang sinasabi ko, ako pa rin yung tumupad noong wedding anniversary ng nanay at tatay mo. At dahil nga, di ba, yung nagpadala ka, huli na dahil hindi na nila tinanggap yung ipinadala mo. Yun ang abangan mo. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo, wala kang hindi ka kailanman aangat sa buhay. Maniwala ka sa akin. Wala pa akong naobserbahan na nagdamot sa magulang na umangat ang buhay. Kung mayroon man, yung mga, kung nandiyan ka sa politiko, nandiyan ka sa politika, either congressman ka, kahit anong sumpa sa iyo, talagang aangat ang buhay mo, kasi nga, hindi na tinatabla ng sumpa yung mga yan, dahil talagang demonyo na ang nag-aalaga sa kanila. Pero, at the end, kagaya nga nito si Romualdez, di ba? Sumpa na rin po ito. Tumalab na sa kanyang sumpa. Maliban sa kanyang mukhang tambalos-los na siya, ayan pa, PWD na siya, at lumpo na siya,
halos hindi na makapagsalita. Ukaw! Ukaw! Ganyan na lang ang ginagawa niya. Anyway, so mahalin po natin ang ating mga magulang, sa mga kabataan, habang buhay pa po sila. Iparamdam nyo na po sa kanila yung inyong pagmamahal bilang anak. Makikita nyo ang resulta niyan. Napakaaluwan ang buhay. Napakadali ang buhay. Dahil nandoon, pinaparamdam ninyo na mahal ninyo sila. Huwag nyong paiiyakin yung mga magulang nyo. Huwag. Dahil pag pinaiyak ninyo yan, dahil sa sama ng loob sa inyo, tiyak na kamalasan ang darating sa inyo. Kaya saka isa pa, noong mga nakaraang, hindi ko na po matandaan kung kailan yon. Imaginin mo, yung tatay nila na halos hindi na makagulapay, alam nyo ba, may bahay naman sila, ginawa nila ng parang kulungan ng aso doon sa gilid ng bahay nila. Mga 2 to 3 years ago na po ito. Doon po nila nilagay yung tatay nila. Tapos, pagka binibigyan pa ng pagkain, may kasama pang pukpok. Ang ibig ko sabihin, kung ano yung madampot ng anak na nagpapakain doon, yun ang ipupukpok sa ulo ng tatay niya. Pero alam niyo po yung nangyaring yon? Nung nag-viral po yan 1 linggo lang po ang nakaraan noon, nasa gasaan. Ayun. Ganun po. So, saka isa pa. Una, hanggat naririnig pa ng inyong mga magulang yung salitang I love you, ibulong nyo na po yan sa inyong mga magulang. Hanggat nararamdaman pa nila yung inyong mga yakap, iyakapin nyo po yung inyong mga magulang. Kaya po emotional ako pag nagkukwento ako ng ganito. Kasi nga po yung time na yon, nung umalis po ako dati dito sa amin, napakabata ko po noon. Pero hindi ko po sinisi. Napatapos ko po ang sarili ko. Grade 6 lang po ako nung umalis ako dito sa amin, Napakabata ako. Pero sa pagsisikap ko, napatapos ko ang sarili ko na ako mismo ang nagpaaral sa sarili ko. Sabi ko naman po sa inyo, hindi lamang isa, kundi 3 kurso ang tinapos ko. Ngayon, sinisi ko ba sila? Sinabi ko ba sa kanila na wala naman kayong ambag sa akin? Bagkos ngayon, talagang sinabi ko yon noong panay-panay na yung pag-angat ng buhay ko. Sabi ko, ipaparamdam ko sa nanay at tatay ko yung pagmamahal ko sa kanila. At sa kasawiang ng palad, hindi ko na po nagawa. Dahil nung umuwi po ako din sa amin noon, patay na po sila. So, yun po ang dahilan kung bakit ganun na lang po yung pagtulong ko sa kapwa ko. Dahil unang-una, naniniwala ako na nandyan lang sila nakasubaybay sa akin. Hindi ko man sila na bigyan ng magandang buhay dahil at that time, paangat pa lang ako. Alam ko, proud na proud sila sa akin. Kaya ibinubuhos ko naman dito sa mga kapwa ko na nangangailangan yung pagtulong ko. At sa pamamagitan nga nung mga blessings na dumarating sa akin, awa naman ng Diyos, hindi naman tayo nauubusan kahit parami ng parami yung mga iniikutan namin. So, ganun naman po. Sabi ko nga po sa inyo,
habang buhay pa sila, yakapin ninyo, bulungan ninyo, nanay, tatay, mahal na mahal ko kayo. Ganun lamang po yan. At habang may panlasa pa sila, doon nyo sila ibili ng chocolate or kahit ano, kasi baka naman may diabetes na yung magulang ninyo. Kahit anong pasalubong, alam ko, ang saya ng magulang na napapasalubungan ng anak. Yun lamang po ang payo ko sa inyo. At sa susunod naman po episode ay kayo naman po mga magulang ang papayuhan ko. Dahil marami rin po kayong mga pagkukulang sa mga anak ninyo. Kaya marami din pong mga bata ang napapariwara dahil sa inyong mga magulang. Yan po ay sa susunod na edition natin. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng Walang Kakwenta-Kwentong channel. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. At dito naman po sa lahat ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayo lahat.